So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. I-review ulit natin ang isang napakabentang smartphone nung ngayon 2025, which is Xiaomi Redmi A5. Ito na kaya ang perfect na hinanap nyong budget smartphone today. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another year-end full review na naman tayo, and this time itatakil ulit natin ang isa sa napakabenta na smartphone na ni-review natin nung mid-2025, which is a Xiaomi Redmi A5. So itong smartphone na to ay hindi nyo akalain na sobrang mura lang. Around 3,000 pesos pwede na kayo makakuha ng smartphone na to, pero I think ang SRP nito is around 4,000 pesos sa official store ni Xiaomi sa mga mall or sa third party na ay sa mga offline stores. So yun nga, chinek ko siya recently ngayon sa official store ni Xiaomi sa online. Again, kung gusto nyo makamura, makatipid ng Xiaomi Redmi A5, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Mura at bagsak presyo lang itong smartphone na to dyan. So yun nga, 3,200 pesos lang siya mga idol, and this is the 4GB. This is a 3GB 64GB. Pero ito magandang balita, ito kasing Redmi A5 usually nakukuha nyo to ng below 3,000 pesos, minsan 2,700, 2,800. Yun yung possible price na pwede siya makuha, kasi meron pa tayong special voucher dito sa ating View Product. So bukod sa presyo niya sa online, meron pa kayong makukuhang additional discount dito sa ating video. So up to 1,000 pesos off yan. Napakalaki mga idol. Wow, napakalaki mga idol. So again, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Tapos yung 4GB 128 niya, napakamura din, 3,600 pesos. So there's a possibility na makakuha nyo ng 3,000 pesos 128GB of internal storage na. So for me, I suggest go for the 128GB. Napakasulit na nun. At kailangan nyo na yung extra RAM na yan at yung double the storage na makukuha nyo dyan sa 128GB na variant compared doon sa 64GB. Pero kung talagang lang sa yung budget nyo, mas okay rin naman ang 64GB for its price. Again, nagdedepende of course yung pagkasulit na specifications kung magkano nyo siya nakuha. Kaya ang pinakamagandang i-suggest talaga sa inyo, dito lang kayo bibili sa ating link. Kasi dito nga sa ating link, bagsak presyo yan. At no worries, official store po ni Xiaomi yan. Kaya walang pangangamba sa inyo dyan. And dyan ko rin binibili ang aking mga unit or review units natin, okay? So syempre ngayong holiday season, marami na nakakuha ng ating bonus. Naghahanap ng smartphone na mura, gagamitin as a secondary smartphone, pang negosyo, pang trabaho. Yun yung ngayon eh. To be honest, ang cellphone po ngayon or ang smartphone is hindi na to want, need na to, 'di ba? Lahat, majority ng ngayon ng mga tao ay kailangan na ng smartphone para magamit nila sa pang-araw-araw nila. Even yung mga bata, for example sa school, 'di ba? Or gagamitin para pang-contact lang ng mga magulang. So kung naghanap kayo ng first smartphone ng anak nyo, maganda ring i-reco to dahil mura lang, 'di ba? Hindi kayo manghihinayang bilhin to ng, kunyari bibili kayo ng napakamahal na smartphone, bibigyan nyo sa anak nyo tapos biglang nasira. Hindi kayo manghihinayang dito sa Redmi A5 dahil very very affordable lang siya. Ang maganda sa smartphone na to is yung kanyang display, 6.88 inches. Biruin mo to 2,000 to 3,000 pesos, pero malaki yung display na ma-offer niya. Pero again, for its price, I think hindi sila ganun nag-move on sa pagka-notch ng mga devices. So for me, considerable pa rin naman ang notch display for its price na 2 to 3,000 pesos. Pero yun, bumawi naman sa laki ng display itong Redmi A5. Tapos ito pa, good news, 120Hz screen refresh rate pa itong smartphone na to. Biruin mo, napakamura pero mataas ang refresh rate, na perfect of course for navigating. Hindi lang naman for gaming ang 120Hz, for overall yan. Pero the sad part, and based on my observation while using the Xiaomi Redmi A5, hindi po siya naka-fix sa 120Hz all the time. So nakalagay doon, pag siset nyo is up to 120Hz. So there's a possibility na minsan
Hindi po siya 120Hz, 90Hz lang siya. At nagdedepende po yan kung kailangan lang talaga ng 120Hz screen refresh rate. So yun lang yung nakakalukot, wala tayong any option para iset ng fix yung 120Hz screen refresh rate dito sa Xiaomi Redmi A5. Pero magandang balita, it can support 120Hz compare sa mga iba na hanggang 90Hz lang, di ba? Ang napansin ko rin sa Xiaomi Redmi A5, it is not based on HyperOS. I think yes, MIUI siya at parang basic na MIUI itong Redmi A5. Yun lang, medyo very plain or very simple yung kanyang operating system compare sa mga HyperOS na lumalabas ngayon. So, syempre for its price, kailangan natin i-considerate yung ganitong operating system siguro na hindi pa ma-achieve ni Xiaomi magbigay ng HyperOS sa ganitong murang halaga. Pero no worries, it is based on Android 15. The good news din dito is yung chipset. Napakamurang smartphone pero Unisoc 7250 ang i-offer ng device na to. So yung Unisoc 7250 is talamak na yan na chipset ngayon 2025 na kaya mag-offer ng outstanding performance for a budget smartphone today. So yes, nakapag-try na ako mag-ML, COD, Honor of Kings dito sa smartphone na to, and so far so good naman yung performance na itong Redmi A5 sa mga modern games today. Pero syempre don't expect too much for its price. Kung maglalaro kayo ng Genshin, medyo siguro hindi po talaga magiging smooth ang performance niya. At expect nyo na yan, 3,000 pesos maglalaro kayo ng Genshin. Medyo napaka-impossible na maglaro kayo ng matagal ng Genshin. Although, merong mga devices na like the Tecno Spark Go 2, it can handle Genshin Impact sa mababang settings na based din sa Unisoc 7250. Pero again, when it comes sa matagal na paglalaro ng Genshin dito, medyo mahihirapan ang Redmi A5. Lalo na the RAM, kulang na kulang po yan, especially yung pinakamura na 3GB of RAM lang, diba? Pero again, majority ng mga consumers ay hindi po gamers, casual users. Yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, iba-iba naman ang paggamit natin ng smartphone at hindi po mabagal ito si Xiaomi Redmi A5. For me, as a consumer, as long as hindi masakit sa ulo yung processor, pasado sa akin yan. Kasi yun nga, noong 2020, 2021, bumalik tayo dyan sa pagbili natin ng mga smartphone na ganitong presyohan. Promise, itatapon nyo yung smartphone sa sobrang bagal. Kasi usually, ang mga GPU niyan is the PowerVRG A320 na talamak na mabagal na GPU. Pero ngayong 2025, let's appreciate innovation na sa ganitong murang halaga nakakapag-offer ng mga brands ng hindi mabagal na processor. So yun lang naman for me. Yung camera niya, mataas yung camera, main megapixel niya 32 megapixel. Yes, specs wise, pero to real talk, nung ginamit ko tong Redmi A5 and even the Poco C71, na-disappoint ako sa camera performance na mapoprovide nila. Nag-expect ako ng masyado sa 32 megapixel na mapoprovide niya, pero hindi. Hindi siya halatang 32 megapixel. Para nga siyang 8 megapixel lang for me. While taking videos, medyo hindi ganun kaganda yung quality niya, pero for its price, acceptable. Pero for its specs, medyo hindi. Yun lang naman. Again, for the front-facing camera, ganun din mga J-Vlog. Yung kanyang battery, for the battery specs-wise, for its price, okay. Beyond 5K mAh. Makunat din naman yan. So maganda siyang isuggest sa mga consumers na gagamitin for work yung kanilang mga smartphones. And I think karamihan or majority rin ng mga consumers today, ang ginagamit na nila for work or primary tool nila sa trabaho nila ay smartphone. Take for example, mga motor taxi riders, delivery riders natin, di ba? Or iba sa mga online sellers, kailangan nila ng smartphone na merong makunat na battery. Again, I know maraming mga consumers ngayon ang magiging skeptical sa 5,000 mAh kasi karamihan ng mga brands ngayon ay nag-o-offer na ng beyond 5K, 6,500, 7K. Pero specs wise mga ka-J-Vlog, makunat pa rin po ang 5,000 mAh. And again, 15 watt fast charging rate siya. So sa kanyang presyo, acceptable siya. Kaya siguro, pag full charge nyo itong Redmi A5, tansya ko mga 1
are 30 minutes to 2 hours. And last mga ka-J-Vlog, when it comes sa design, so ang ang kambal ng Xiaomi Redmi A5 is the Poco C71. Pareho sila ng specifications, pero for me, when it comes sa design, mas better ang ma-offer ng Redmi A5. Mas maganda yung color variation na ma-offer niya. Pero when it comes sa form factor, build quality, same na same lang ang Poco C71 at ang Redmi A5 mga ka-J-Vlog. Pero yon, to be honest, mas nagustuhan ko yung design ng Redmi A5 compare sa Poco C71. So yun mga ka-J-Vlog, ngayon 2025, sale ngayon. Buong December, sale yan parate. Ang mumura ng smartphone, itong Redmi A5, usually pwede nyo ito makuha ng 2,700 or 2,800 pesos for the 64GB. Napakagandang deal. Kaya kung interested kayong bumili nitong Redmi A5, dito lang po kayo bibili sa ating View Products. Ayan, nandyan na. Nakalista na dyan yung ating product link ng Redmi A5. Lalagay ko rin yung Poco C71 para kung interested din kayo sa Poco C71. Again, mas better bumili sa online dahil ang laki ng matitipid nyo, ang laki ng discount nyo. Yung discount nyo na makukuha, pwede nyo pa magamit sa ibang bagay. For example, for your Noche Buena, pang bigay sa mga inaanak nyo. Ang laki rin po ng tulong yan sa mga ibang consumers natin. Especially, meron pang voucher na naghihintay sa nyo upon checkout. So ayun mga ka-J-Vlog, sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung interested kayo bumili ng murang smartphone ngayong 20.